Samahan nyo kami! Tara na! Sa pook na ito, binaril si Jose Rizal noong ika-30 Desyembre 1896. Ang pagkamartir ni Rizal ang dahilan ng kanyang pagiging bayani ng himagsikang Pilipino. Bagkos ipinangalan sa kanya ang liwasan para ikarangal ang kanyang pagkabayani. Pinalitan ng opisyal na pangalang liwasang Rizal ang parke bilang parangal kay Rizal. Kung makikita nyo yung picture na ito ang lugar kung saan pinatay si Jose Rizal. Si Jose Rizal ay pinatay noong ika-30 ng Disyembre taong 1896 sa pamamagitan ng firing squad sa Bagong Bayan na ngayon ay tinatawag na Luneta. Isang hanay ng mga Pilipinong kasapi ng Hukbong Kastila ang bumaril kay Rizal. Samantalang may isa pang hanay ng mga Kastilang kasapi ng Hukbong Kastila ang nakahandang upang barilin ang sinuman sa kanilang susuway. Ayaw ni Rizal na barilin siya ng natalikod, kagaya ng isang traidor. Ngunit hindi pinayagan ng kanyang hiling na barilin na nakaharap sa firing squad. Sa oras ng eksekusyon, nang marinig ni Rizal ang mga putok, ay pinihit niya ang kanyang katawan. Bumagsak siyang patihaya paharap sa sumisikat na araw sa umagang iyon ng Disyembre, kagaya ng isang kagalang-galang na tao na dapat na pagkilala sa kanya. Ang kanyang huling salita ay isa sa mga huling salita ni Jesucristo. Consumatum is, natapos na. Pinaniniwalaan na si Rizal ang unang revolusyonaryong Pilipino na namatay dahil sa kanyang magagawa bilang manunulat. At dahil sa kanyang sibil na pagsuway ay matagumpay niyang natibag ang moral na pamumuno ng Espanya. Ang monumento ni Jose Rizal ay isang bantayog sa liwasang Rizal sa Maynila na itinayo upang alalahanin ng makabagong Pilipino na si Jose Rizal. Pinubuo ang monumento ng isang santansong lilok na Rizal na may obelisko na nakapatong sa isang patungan na kung saan nakalagak ang mga labi ng bayani. At may tatlong mahalagang elemento ang bumubuo sa logo. Una ay ang lunet, ang hugis kasuklay na istruktura ng depensa na ginagamit sa pagpapatibay sa mga panlabas na pader ng Intramuros. Ikalawa, ang Rizal Monument, na ang hugis nito ay naging isa sa mga pinakakilalang istruktura sa parke na kadalasan ginagamit bilang simbolo ng Maynila o Pilipinas. Panghuli, ang tatlong bituin na tulad ng nasa watawat ng Pilipinas ay nagpapahiwatig ng mga grupo ng isla ng Luzon, Visayas at Mindanao. Ang paikot na monumento ay patuloy na binabantayan ng Seguridad Pangmarino sa mahang konsorte ng Hukbong Kawal Pandagat ng Pilipinas at ang pagpapalipat ng gwardiya ay isang pang-araw-araw na ritual. Independence Flagpole or the Philippine National Flagpole is a 45.72 meters or 150 feet flagpole located near the Rizal Monument in Rizal Park in Manila, Philippines. It is the highest flagpole in the country. This is the meaning of the Philippine flag. The white triangle stands for equality. The blue stripe stands for peace, truth, and justice. And the red stripe represents patriotism and valor. The 8 sunrise symbolize the first 8 provinces in the Philippines that revolted against Spanish colonization. Pook na pinagbarilan kay Rizal, si Jose Rizal Y. Mercado, manggagamot na Pilipinong propagandistang manunulat at makabayan, ay binaril sa banal na pook na ito noong ganap na ika-7:03 ng umaga ng Disyembre 13, 1896 ng squad na binubuo ng 8 Pilipinong mamumaril buhat sa ika-17 Rehimyento. Ang Magallanes ng hukbong kolonyal ng mga Kastila, kabilang sa madlang, nakasaksi sa pagbaril kay Rizal sina Teniente Luis Tavil de Adrade.
ang kanyang manananggol sa paglilitis sa bintang na pagtataksil sa Espanya, at ang dalawang paring Heswita, sina P. Jose Villaclara at P. Stanislao March na sumama kay Rizal sa kanilang huling paglalakad bago siya binaril. Ang kanyang kamatayan bilang martir ang nagpalagablab sa apoy ng himagsikang Pilipino noong 1896 at nagbigay sigla sa mga Pilipino sa kanilang walang takot at dakilang pakikipaglaban para sa kalayaan. Overall reflection. Luneta Park is known as the location where a national hero, Dr. Jose Rizal, was killed. So the place we choose is Luneta Park. It reminds everyone because this place is easy to remember why it was called Rizal Park, and you can see things Rizal did when he was still alive. Luneta Park is historic in value. It served as a final destination of Rizal, our national hero, because he was shot and killed here on December 30, 1896. The historic site is respected because the quality of security in this area is high. There are soldiers from our military standing next to the monument to show that this monument is truly respected and appreciated to prevent vandalism in this area. I learned a lot in that place. I found out that our national hero Jose Protasio Rizal Mercado Y. Alonso Rialondo, or better known as Jose Rizal, was killed there. He was born on June 19, 1861 in Calamba, Laguna, and he was killed in Luneta Park, Manila on December 30, 1896. I can use what I learned in my studies and giving opinion to other people about the place where our national hero was killed and giving opinion about his life. Yes, when we visit to Luneta Park, left an indelible impression on us. It is a place where history, nature, and culture converge, offering a multifaceted experience that resonates with the soul. As we reflect on the park, we are reminded of the importance of preserving and cherishing our heritage, while also nurturing the natural landscapes that provide solace and inspiration. Luneta Park stands as a testament to the enduring spirit of the Filipino people, and we are grateful to have the opportunity to immerse ourselves in its timeless allure. Ang Rizal Park ay nakatayo bilang isang iconic landmark sa puso ng Maynila sa Pilipinas. Higit pa sa mayayabang nitong halaman at magandang tanawin, ang Luneta Park ay nagtataglay ng yaman ng makasaysayang kahalagahan at kulturang resonance. Makasaysayang landmark, pinangalanan sa pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Nasaksihan ng Luneta Park ang mahalagang sandali sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ang lugar ng pagbitay kay Rizal noong December 30, 1896, na nagpasimula ng pagbabago sa pakikibaka ng bansa para sa kalayaan mula sa kolonisasyon ng mga Espanyol. Ang gitnang lokasyon ng parke at kahalagahang pagkasaysayan ay ginagawa itong simbolo ng pambansang pagmamataas at katatagan. Monumento ni Rizal. Sa gitna ng Luneta Park ay nakatayo ang Rizal Monument, isang matayog na ekstruktura na nagpaparangal sa buhay at sakripisyo ni Jose Rizal. Ang monumento na idinisenyo ng Swiss sculptor na si Richard Kisling ay nagsisilbing visual centerpiece na sumisimbolo sa mga mithiin ng kalayaan at pagkamakabayan. Ang disenyo ng monumento ay nagsasama ng iba't ibang elemento, kabilang ang isang nakatayong tansong estatwa ni Rizal, isang marble obelisk, at masalimuot na mga relief na naglalarawan ng mga eksena mula sa kanyang buhay. Landscape ng Luneta. Ang Luneta Park ay hindi lamang isang makasaysayang lugar, kundi pati na rin isang malawak na berdeng oasis sa loob ng mataong metropolis. Ang parke ay sumasaklaw sa 58 hektarya at nagtatampok ng Japanese garden, Chinese garden at isang nakalaang lugar para sa mga butterflies. Ang malalawak na lugar nito ay nagbibigay ng tahimik na pagtakas para sa mga lokal at turista na nag-aalok ng pahinga mula sa urban hustle.
Mga pagdiriwang ng Grand Rizal Day. Tuwing ika-30 ng Disyembre, ginugunita ang Araw ng Rizal sa Luneta Park na may mga engranding pagdiriwang at kaganapan. Libo-libong Pilipino ang nagtitipon upang magbigay pugay kay Dr. Jose Rizal na binibigyan diin ang papel ng parke bilang focal point para sa pambansang pagkakaisa at pag-aalala. Ang araw ay karaniwang may kasamang mga seremonya, parada at kultura na pagtatanghal na lumilikha ng isang makulay na kapaligiran ng pagiging makabayan. Kilometer Zero Marker. Ang Luneta Park ay itinuturing na Kilometer Zero para sa lahat ng pangunahing kalsada sa Luzon. Ang marker na matatagpuan malapit sa Rizal Monument ay nagsisilbing punto ng sanggunian para sa pagsukat ng mga distansya papunta at mula sa Maynila. Lugar ng pagbitay. Ang eksaktong lokasyon ng pagbitay kay Jose Rizal ay minarkahan ng isang monumento na kilala bilang Kilometer Zero sa loob ng Luneta Park. Ang zone na lugar na ito ay nagdaragdag ng isang layer ng makasaysayang timbang sa kahalagahan ng parke. Mga open-air concert. Ang Luneta Park ay madalas na nag-host ng mga open-air sa konserto at kaganapan na umaakit sa iba't ibang madla. Nagiging venue ang malalawak na lugar para sa mga kultural na pagtatanghal, pagdiriwang ng musika at pampublikong pagtitipon. Interactive Light and Sound Show. Upang mapahusay ang karanasan ng bisita, ang Luneta Park ay nag-aalok ng nakakaengganyo na liwanag at sound show sa Rizal Monument. Ang multimedia presentation na ito ay nagsasalaysay ng mga mahalagang kaganapan sa kasaysayan ng Pilipinas na nagbibigay ng isang dinamiko at nakakaengganyong paraan upang malaman ang tungkol sa nakaraan ng bansa. Sa esensya, nakatayo ang Luneta Park bilang hindi lamang isang pisikal na espasyo, kundi isang buhay na testamento sa paglalakbay ng Pilipinas tungo sa kalayaan at isang masiglang pagmuni-muni ng yaman ng kultura nito. Kung ang isa ay naghahanap ng mga makasaysayang pananaw, natural na kagandahan o isang pakiramdam ng pambansang pagmamalaki, ang Luneta Park ay patuloy na isang mapang-akit na destinasyon. Ang pagpili sa Luneta Park bilang backdrop para sa aming vlog ay isang sadyang pagpili na hinihimok ng mayamang kahalagahang pangkasaysayan, cultural resonance, at mapang-akit na tanawin. Ang Luneta ay hindi lamang isang magandang lokasyon. Ito ay nagsisilbing isang buhay na kanbas na naglalahad ng nakakabighaning kwento ng pakikibaka ng Pilipinas para sa kalayaan at ang namamalaging pamana ng pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Una sa lahat, ang Luneta Park ay nakatayo bilang isang makasaysayang palatandaan kung saan naganap ang mga mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang Rizal Monument na may kadakilaan at simbolismo ay nagiging sentro ng ating salaysay. Sa pagpili sa Luneta, ibinaon natin ang ating vlog sa mga alingaw-ngaw na nakaraan na kinukuha ang kataimtiman ng lugar kung saan ginawa ni Dr. Jose Rizal ang sukdulang sakripisyo para sa kalayaan ng kanyang bayan. Ang mayayabong na mga landscape at malawak na halamanan ng Luneta ay nagbibigay ng matahimik na kaibahan sa mga taong buhay urban na nakapaligid dito. Layunin naming ipakita hindi lamang ang mga makasaysayang elemento, kundi pati na rin ang papel ng parke bilang isang mapayapang oasis sa gitna ng Maynila.
Ang Japanese at Chinese gardens na may kakaibang aesthetics ay nag-aalok ng makatugmang timpla ng kalikasan at kultura na nagbibigay ng visual captivating setting para sa aming vlog. Ang Luneta Park ay naging canvas kung saan ang aming vlog ay nagpinta ng isang salaysay na mayaman sa kasaysayan, kultura at natural na kagandahan. Ito ay isang pagpipilian na nagbibigay daan sa amin upang bungkalin ang puso ng pagkakakilanlan ng Pilipinas.